Siya si Marian. Sa gitna ng hearing, tumayo siya sa harapan ng korte, inilabas ang baril at bakit niya ito ginawa? At kung malalaman mo yung kanyang dahilan, kikilabutan ka. March 6, 1981, sa loob ng isang courtroom sa Lübeck, Germany, ginaganap ang isang trial para sa isang karumal-dumal na krimen. Si Anna, na anak ni Marian, ay isang matalino at curious na 7 years old na bata. Nung umagang yon, nagkaroon sila ng kaunting tampuhan ni Marian. Kaya si Anna, na nagtatampo, nag-cut siya ng klase. Paglibot niya sa neighborhood nila sa Lübeck, napadaan siya sa bahay ng isang kakilala, si Klaus Grabowski. Malapit ang bahay ni Grabowski at sa loob ng kanyang bahay ay maraming pusa at malapit si Anna sa mga pusang ito at ilang beses na rin siyang bumisita roon para ipet ang mga cats. Para kay Anna, wala siyang dapat katakutan. Mabait daw kasi na kapitbahay si Klaus Grabowski. Pero ang hindi alam ni Anna, si Grabowski ay isang convicted child offender. Noong 1970s, inatake niya ang ilang bata na bilang ng 6 years old na pinagsamantalahan niya at sinakal. Pero sa kabila noon, malaya pa rin si Grabowski. Probation lang ang hatol sa kanya ng korte noon. Kinahaponan, niloko niya si Anna papasok sa bahay. At pagpasok ni Anna, ikinulong niya ito sa loob ng kanyang silid. At doon, niyang bata. At pagkatapos ay sinakal hanggang sa mamatay. Hindi na nakauwi si Anna nung gabing yon. Kaya naman si Marian sobrang nag-aalala. Pumunta siya sa mga pulis at nireport si Anna bilang missing. Kinabukasan, tumawag sa pulis ang fiancé ni Grabowski at umami na si Klaus sa ginawa niya. Agad na natagpuan ng pulis ang bangkay ni Anna. Nakasiksik sa karton, itinapon sa tabi ng kanal. Tumakas si Grabowski pero nag-iwan ng sulat na makikipagkita siya sa isang fiancé niya sa isang pub. Naghintay na ang mga pulis doon sa pub na yon at inaresto siya ng gabing yon. Fast forward tayo sa trial. Sinubukan pa ni Grabowski na i-justify ang pagpatay. Ayon sa kanya, sinubukan daw siyang i-blackmail ni Anna. Sabi raw ng bata, kapag hindi siya binigyan ng pera, magsusumbong ito sa nanay niya. Through it all, tahimik lang si Marian. Sa loob ng 10 buwan, araw-araw niyang dinadalaw ang puntod ng anak niya. At habang nagluluksa, ang hindi alam ng lahat, nagpaplano na si Marian. Bumili siya ng maliit na Beretta 22 caliber pistol sa black market at itinago ito sa lupa. Pagdating ng March 6, 1981, daladala niya ang baril na ito papasok sa korte. Nung mag-break ang judge sa trial, tumayo si Marian, lumakad papunta sa harapan. Habang si Grabowski nakaupo 10 feet from Marian, nakatalikod at nakaharap sa judge. At nung mga panahon na yon, alam ni Marian na wala nang makakapigil sa kanya. Dinunot niya ang baril mula sa purse, itinaas ito at 7 sunod-sunod na putok ang pinakawalan. 6 na bala ang tumama sa likod ni Grabowski. Bumagsak siya sa sahig, duguan, sa harap ng buong courtroom. Pero sa eksenang ito, walang pumigil kay Marian. Ayon sa mga saksi, ang mga mata ni Marian ay puno ng paghiganti, determinasyon na mabigyan ng pantay na hustisya ang kanyang batang anak na babae. Pero hindi nanginginig ang kamay niya. Hindi siya tumakbo. Tumayo lang siya, saka ibinaba ang baril. Pagkatapos noon, agad na inaresto si Marian at yung trial niya naging headline sa buong mundo. Sa dulo, nahatulan si Marian ng premeditated manslaughter. 6 na taon ang kanyang naging hatol. Pero 3 taon lang siyang nagtagal sa kulungan. Pagkalaya niya noong 1986, lumipat siya sa Nigeria, tapos sa Sicily, at kalaunay bumalik sa Germany. 10 years after, namatay siya noong 1996 sa sakit na cancer sa edad na 46 years old. Inilibing si Marian sa tabi ng kanyang anak na si Anna.